ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daanan, pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay ang mga pintuang daan. Okay. Kaya mga magulang, mga kapatid, nais lamang nating sabihin sa atin na sa pagkakataong ito na ang mga magulang po, kayo Ara at Rab ay nagsisilbing magandang halimbawa ng iyong mga buhay sa inyong mga anak. Kung ano po ang nakikita at narinig at maging nadarama ng bata sa loob ng tahanan sa mga bagay na ito ay naiuukit at nahuhulma ang kanilang ugali at ang kanilang pagkatao. Malaking responsibilidad ang nasa inyong balikat, Rab at Ara, sa pagkakataong ito, dahil kung ating gagamitin lang ating sariling lakas, hindi natin kakayanin. Kaya kayo ay tumatayo sa harapang ito dahil inaas ninyo. Kayo po ay nagpapakumbaba. Panginoon, tulungan mo kaming mapalaki namin ang aming mga anak na mayroong pagkatakot sa iyo. Kaya sa biyaya at tulong ng Panginoon Diyos, sa pagkilala nyo sa kanyang kapangyarihan, kayo po ay pumapasok sa isang kasunduang ito. Sa Psalms 127 verse 3 says, children are a gift from the Lord. They are reward from Him. Dahil po inaamin natin ang bata, na si Rafael ay kaloob sa inyo ng Panginoon, at kayo sa Kanya, kayo ay humaharap, hindi po kayo humaharap sa akin, kayo po ay humaharap sa ating Panginoon Diyos dahil kayo ay pumapasok sa isang pakikipagtipan sa ating Panginoon. At kasama din po dito ang mga saksi na nandito sa inyo pong mga likod na nakikipagtipan din sa ating Panginoon Diyos. Mga ninong at ninang, hindi po kayo dekorasyon dito. Kayo po ay inatasan o pinakiusapan ni Rab at ni Ara na maging second parent ni Rafael. Na kung saan they will ask for some advice, maaring tip din sa mga bagay na pinagdaraanan nila, hindi lang sa kanilang mag-asawa, pero lalo na sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Kaya sa pagkakataong ito, Ararab, kayo ba ay nangangako na palalakihin ang bata na may tunay na pagkilanlan sa ating Panginoon Jesucristo? Sumagot lang po ng opo. Opo. Nangangako ba kayo na itatalaga ang inyong sarili na bigyan ng tamang disiplina at pangangaral ang bata at lumaki na may pagsasanay sa salita ng Diyos? Opo. Opo. Nangangako ba kayo na tugunan ang kanyang mga pangangailangang pisikal, emosyonal, intelektual at maging espiritual? Opo. Opo. Lastly, nangangako ba kayo na regular sumamba sa Diyos sa pananalangin kasama ang bata? Opo. At bilang mga saksi na tumatayo na mga ninong at ninang, pwede po ninyong iunat ang inyong kamay kay Rafaela, maging sa buong pamilya, and even for the members of the church. Can we all stand as we try to agree together this very morning as we dedicate Rafael to the Lord? Rafaela, yes. To the Lord, and let's just invite God's presence right now, even to the whole family and even to our God. Father, Ikaw, Panginoon Diyos, ang nagbubuklod ng pag-iibigan, Panginoon, kay Rab at kay Ara, Panginoon Diyos. Alam po namin that they have much challenges ahead, Lord, sa kanilang pagsasama. Lord, they make a promise and commitment, Panginoon, na itatama nila, Panginoon Diyos, ng legal, Lord, ang kanilang pakikipag-ugnayan. At Lord, sa umaga pong ito, Lord, as Ariana was dedicated, Lord, a few years ago, and right now, Lord, sa pagbabalik loob ni Rab, Lord, sa kanyang asawa, Panginoon Diyos, Lord, as they dedicate Rafaela Calixte to you, Lord,
I pray right now that, Lord, that your sovereign will, Lord, would just, Lord, happen, oh God, Lord, in her life, oh God. I pray, Lord, that we just, Lord, the destiny, Lord, that you have given to her, Lord, would be fulfilled through the help and guidance of Rob and Ara, Panginoon Diyos. And even for Ariana, oh God, Lord. Panginoon, Lord, itali mo sila, Lord, ng isang tali, Panginoon, na mahigpit, Lord, na sila ay magiging matibay ang kanilang pagsasama. Dumating man, Lord, ang mga samot-saring pagsubok sa kanilang buhay, narito, Lord, tumatayo ang mga ninong at ninang, Panginoon Diyos, sa araw nito, okay, for reinforcement, Panginoon, for help, Lord. Lalong-lalo na, Lord, sa pagtulong, Lord, sa pagpapalaki, Lord, ng kanilang mga anak. And so we thank you, Lord, for the witnesses. We thank you for friends, oh God, and even family members who are here, Lord. Lord, I do pray and ask, oh God, Lord, that you would just cover them, Lord. Lord, with such protection, oh God, and even for the provision, Lord, na, Lord, as they would raise, Lord, their family, Lord, towards you. And so we give you praise, Lord. We declare that this family belongs to you, O God, Lord. Panginoon, we cast away all the works of the enemy, and I pray, Lord, that their lives, Lord, will be in your hands. We bless you. We give you praise. In this we pray in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. I'll give this certificate to you, Daddy Rab and Ma'am Ara. Okay. Tapos, picture muna po, mga ninong at ninang, baka pwede po yung ano muna. Sige. Go ahead. Give you time for the picture taking. Smile. Okay. Yan, daming nino, daming regalo niya sa Pasko, sa birthday. Congratulations. Okay na, ma'am. Okay, congratulations po, Sir Rob and Ma'am Ara. Thank you. And ngayon, i-dismiss na natin ang ating mga kids. Pero tayo muna ay mag-pray. Totoo na ito. Come on, mga bata. Hindi na to scam. Huwag na kayong magtampo kay Ate Beb. Tumatanda. Not just for the others. Come on. Run, Jewish, run. Wala na ba? Halika dito. Wala dito. Ito mga Christian tong mga batang ito. Nakwento sa akin ni Ma'am Zoe. Okay, tara. Oh, kayo lang ba magsa-Sunday school? Are you going to have a party, food party in the Sunday school? Sige, tayo na mag-pray. Paano pag mag-pray? Di ba naka-close ang eyes? And nakabow ang heads. Ang mga teacher, tara na din dito. Matik na po yan. Okay. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming mga kids, O Lord. Panginoon, tunay, Panginoon, na ang kanilang pananampalataya sa iyo, Lord God, ay, Lord God, ino-honor mo, Panginoon, yung ganitong edad pa lang, Panginoon. And I just pray, God, na, Lord, sa kanilang mga murang edad, Lord God, ay marinig na nila, Lord God, ang iyong tinig, Lord. Matutunan nila, Lord God, ibukas ang kanilang puso sa iyo, Lord God, at magtiwala sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming teachers na hindi, Panginoon, napapagod, Panginoon, na i-share ang love mo para sa aming mga chikitings, Lord God, ng simbahang ito. So, Lord God, as we dismiss them, O God, ikaw, Panginoon, na mag-protect sa kanila, at ikaw, Panginoon, na magbigay sa kanila ng joy and fun, Lord God, that Sunday school, Lord God, ay puno, Panginoon, ng fun time and love, Panginoon, na nagmumula sa iyo. So we thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kay atin na rin pong, as we dismiss our kids, kanina po in-announce ko na tayo po ay, ang ating phones ay ating i-off, ang ating data, and we silence our
or yung mga volume ano po, para hindi po tayo na-distract. Salamat po. Welcome po natin si Pastor Michael. Good morning again. Okay. I'm titled my message, God is looking for you. Pakisabi nga sa inyo katabi. Sa isa pang katabi. Doon sa malayo-layo ninyong katabi. Parang hindi naman nakikinig yung kausap nyo eh. Sa hangin lang sa... Sa John chapter 4, the whole chapter ay medyo mahaba, no? Kaya hindi ko na babasahin sa inyo. Pero may isang talata lang doon na tila nagpaimbabaw sa lahat. Okay, sa John 4 verse 4, let's stand. Maikli lang to, no? Okay, let's all stand. John 4:4. Okay. Says there, okay, sa John 4 verse 4, but he needed to go through Samaria. Again, but he needed to go through Samaria. Panginoon, sa lahat ng lakad mo, sa lahat ng iyong ginagawa, alam po namin, Lord, na ikaw ay may appointment sa bawat isa sa amin dahil ang bawat isa na narito ay mahalaga sa iyo because you've been looking for us, O God. And so I pray that this day, Lord, will be a day na these people, Lord, will be able to find you, O God. Kaya I pray that your word, Lord, would speak deep in our hearts. In this we pray in Jesus' name, amen. Okay. Sige, sabihin nyo ulit, God has been looking for you. Tingnan ninyo sa mukha, look nga, Okay. Sa John chapter 4, ito po ay istorya ng babae na nasa balon, no? Okay, nakatagpo ng ating Panginoong Kristo, siya ay nakipag-usap, okay, and dito makikita na it's about the Samaritan woman. Okay, at una po sa lahat, kinakailangan natin tandaan na yung Hudyo, ang mga Hudyo, because Jesus was a Jew, okay, they cannot be able to associate with Samaritans. Okay. Pero sabi ng Lord sa verse 4, but he needed to go through Samaria. Okay. Bakit? Wala na bang ibang ruta papunta sa Judea, from Galilee to Judea? Meron pong ibang ruta pero malayo-layo, no? Okay, iikot sila they have to cross Jordan River, pero itong Galilee to Judea, they have to pass to Samaria. Okay, para this would be the shortest way. Pero dahil nga merong racial tension, o merong pag-aaway ng lahi sa lahi, ang mga Hudyo at mga Samaritano ay iniiwasan po nila na sila ay magtagpo. Pero sabi ng Lord sa John 4:4, but he needed to go to Samaria. Okay, he needed to go because I believe he's looking for you. Okay, you might be saying it's too late, okay, but Jesus is saying he's looking for you. You might be behind, but Jesus is saying He's looking for you. Okay. Maaaring sinasabi mo, you have been forgotten already. Nakakalimutan ka na. But I'm saying to you, Jesus is looking for you. Okay. Maaaring kayo nagtatago. You might be in hiding, but Jesus is looking for you. Okay. Ikaw ay maaaring ninenervyos o ano man ang iyong nararamdaman. I believe Jesus is looking for you. Or you might be making so many excuses or alibis in your life, but the Lord is looking for you. Alam niyo po, nais natin intindihin that the only way that you are alive right now is because God has been looking for you. Think about that. Bakit pa kaya ako buhay? Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay, hininga, sa bawat isa sa atin, bakit pa kaya niya hinahayaan tayong buhay? Okay. Because the Lord is looking for you. Okay. Hindi ba tayo nagpapasalamat? Okay. Na sa umagang ito ay may hininga pa tayo, natibok pa ang ating mga puso for the very reason that Jesus
is looking for you. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ang isang bagay na hinahangaan ko sa ating Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran is that He knows where, when, and how to find you. Okay? He knows when, where, and how to find you. Okay? God can find you in your deepest need. Okay? God can find you in your darkest hour. He can find you in the mall. Okay? He can find you in your classroom. He can find you in your office. He can find you at a certain corner. He can find you in the club or in the bar. He can find you at your path session. Okay? Anywhere you go, okay, God is there. Yun ang sabi ni David sa Psalms. Where can I go, Lord? Where can I hide? Because your presence is everywhere. Okay. So I want you to listen here this very morning. Okay, God is about to usher you out from hiding. Okay. Ikaw po ay aalalayan ng Panginoon Diyos sa inyo pong pinagtataguan. Okay. And people don't know the real you, okay? And they just know the version of you that they can tolerate. Right? Marami sa atin mapagpanggap. And maybe some of you are sitting beside someone you don't know, okay, who has an anointing inside of them that they don't know themselves. Think about that. Okay? Nakaupo ka, okay, at kang taong kasama mo sa iyong kinaupuan ay merong anointing na hindi rin naman na niya alam na merong ganun siyang anointing na galing sa Panginoon Diyos. Okay. Ang problema sa ating lipunan, kay people would try to impress other people so that they could fit in. Okay. Right? Nais nating mag-fit in. Okay. So magpapa-impress tayo. Or kaya for us not to offend anybody. So I believe this very morning that God has been looking for you. He's been looking for the real you. Sabi ng salita ng Panginoon Diyos sa Jeremiah chapter 1 verse 5, He says here, before I formed you in the womb, I knew you. So nung sinapupunan pa lang daw tayo ng ating mga magulang, okay, kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Okay? He knew us. Right? Nung tayo nasa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo kinakailangan sabihin na ikaw ay mistake. Hindi ka plinano ni tatay at ni nanay. Okay? Bigla ka na lang umusbong. Ano yung tawag doon? Putok sa bungo? O, yun. Okay? Putok sa buho. Okay? Aksidente ka lang, hindi ka plinano. Okay? Well, I'm saying to you, this verse says, okay, He had formed you inside the womb, inside the belly of your mother. He knew you. God knew you. Hindi ka aksidente, hindi ka mistake. Sabihin man ng iyong mga magulang na okay, na ikaw ay isang ano yun? Okay, resulta ng kasalanan or unplanned. Okay. You and God had something before, okay, you have a name, okay, before there was a breath, okay, in your lungs. Because God has been looking for you. Sa mga magulang narito, na-try nyo bang makipaglaro ng hide and seek sa inyong mga anak nung sila'y bata pa? Ako'y may 3 anak, no? Okay, and sila'y bata pa, okay, maski dito sa mga preschool, no? Okay, nakikipaglaro ako sa mga bata ng taguan. Okay, at ang mga anak ay bata pa, okay, it is not hard to find them. Diba? Yung mga batang maliliit, yung mga toddlers, hindi naman sila mahirap, hanapin. Okay? Why? Maingay sila eh. Diba? Hey, dito ako magtatago. Hindi ako makikita ni Daddy.